Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nagsusuka ang ating mga alagang aso at pusa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang dapat mong gawin pag nagsuka ang inyong mga alaga. Kung bago ka sa aking channel, ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Please like and subscribe. And let's begin! So ngayon, meron tayong guest veterinarian. Bigyan natin siya ng pagkakataon para maipaliwanag sa inyo ang mga dahilan kung bakit nagsusuka ang ating mga alagang hayop. Si Doc J, isa po siyang veterinarian na ngayon ay nasa practice po siya ng small animal. At ito po ang kanyang may ibabahagi sa atin at maitutulong. Kung manonood ka, panigurado, matututo ka at malalaman mo ang gagawin kapag nangyari ito sa iyong alaga. Pagsusuka o vomiting. Ang pagsusuka o vomiting ay ang sapilitang pagtulak o paglabas ng mga stomach or upper intestinal contents papunta sa bibig. Isa ito sa mga karaniwang senyales ay karamdaman ng ating mga alagang aso. Maraming dahilan kung bakit nagsusuka ang mga ito. Ilan sa mga dahilan ay hindi natin dapat ikabahala, ngunit kadalasan ang pagsusuka ay isang senyales ng malubhang sakit o karamdaman na nangangailangan ng agarang lunas. Mahalaga na malaman natin kung bakit nagsusuka ang ating mga alagang aso, kung paano malalaman ang dahilan nito, ano-ano ang maaaring epekto nito sa kanila, at kung ano ang mga maaari nating gawin sa mga ito. Bakit nagsusuka ang mga aso? Ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit nagsusuka ang ating mga alagang aso ay ang mga sumusunod. Pagkain ng mga irritating substances gaya ng basura, lason o kemikal. Change of diet o pagbabago ng pagkain. Motion sickness o pagkahilo sa biyahe. Mabilis ang pagkain at paglalaro o pag-eehersisyo pagkatapos kumain. Food allergies or intolerance, kaya mahalaga na mamonitor natin ang mga kinakain ng ating alagang aso upang madali nating matukoy kung may allergy sila sa isang partikular na pagkain. Intestinal parasites o pagkakaroon ng bulate. Heat stroke, lalo na ngayong mainit ang panahon. Infectious diseases, maaaring bacterial o viral gaya ng canine parvovirus na isa sa pinakakaraniwang sakit sa mga tuta na nasa 6 week to 6 month old. Systemic diseases gaya ng liver failure, kidney failure, pancreatitis at iba pa. Paano malalaman ang dahilan ng pagsusuka ng aso? Take note na ang mga aso ay mahilig mag-explore, lalo na ang mga tuta, mahilig silang magngat-ngat o kumain ng mga bagay-bagay. Kapag hindi natin gaanong namomonitor o nababantayan ang mga activities ng mga alaga natin at nakita natin na nagsuka o nagsusuka sila, paano natin malalaman ang dahilan? Ang pinakamainam na gawin ay kumonsulta sa ating mga veterinarians, lalo kung wala tayong ideya sa dahilan ng pagsusuka nila. I-rule out ng veterinarian ang mga possible causes sa pamamagitan ng mga sumusunod. Number 1, history taking. Dito, malaki ang role mo as an owner upang matukoy ang dahilan ng pagsusuka ng iyong aso dahil halos ikaw ang nakakasama nito at ikaw ang nakakaalam sa mga behavior ng aso mo. Usually, tatanungin ka kung ano ang mga recent activities na ginagawa ng aso mo, kung mahilig ba siyang magkalkal ng basura, ano ang mga huli niyang nakain bago siya magsuka, at iba pa. Number 2, physical examination. I-examine ng veterinarian ng iyong alagang aso kung may masakit sa ilang parte ng katawan nito gaya ng leeg o abdominal area. I-assess din nito kung ano ang kalagayan ng aso mo. Number 3, laboratory test. Maaari ring magsagawa ng tests ang iyong veterinarian para mapadali ang pagtukoy o pagkumpirma ng dahilan sa pagsusuka ng iyong aso. Halimbawa nito ay ang mga blood works gaya ng CBC and blood chemistry, ultrasound, x-ray, urine tests at iba pa. Kapag natukoy na, magbibigay na ngayon ang iyong veterinarian ng mga gamot base sa mga resulta ng tests na ginawa sa aso mo. Ano-ano ang mga maaaring epekto ng pagsusuka sa aso? Ito ay nakadepende kung gaano katagal at gaano kadalas sumuka ang aso. Maaari silang magkaroon ng mga sumusunod: dehydration o pagkawala ng fluids at electrolytes sa katawan, weakness o panghihina, lethargy o pagtamlay, inappetence o kawalan ng gana sa pagkain, weight loss o pagbaba ng timbang, abdominal pain, at depression. Ano ang dapat gawin o maaaring gawin kapag nakitang nagsusuka ang iyong alagang aso? Maaari mong gawin ang mga sumusunod kapag hindi mo agad maidadala ang iyong aso sa veterinary clinic. Number 1, isolation. Ihiwalay sa ibang aso kung may mga kasama ito para in case infectious ang dahilan ng kanyang pagsusuka ay hindi ito makahawa. Number 2, cage rest o pagpapahinga. Kung wala namang kulungan, ilagay sa isang tahimik
na lugar para maiwasang ma-stress ang aso. Huwag mo na itong ipalaro sa mga bata o sa kapwa aso. Number 3, close monitoring. Obserbahan kung may iba pang senyales na makikita maliban sa pagsusuka. Number 4, iwasan o huwag munang pakainin at painumin within 8 to 12 hours, lalo na kapag tuloy-tuloy ang pagsusuka nito. And lastly, dalhin agad sa pinakamalapit na veterinary clinic, lalo na kung may iba ka pang nakitang senyales, gaya ng pagtatae, panghihina, pagtamlay at kawalan ng ganang kumain. Tandaan, mahalaga pa rin na laging kumonsulta sa iyong veterinarian upang masiguro na ligtas ang iyong mga alaga. Ako po si Dr. J, ang inyong guest veterinarian for today. Ayos, hayop sa galing! Hanggang sa muli!